Geng-geng. Dito po. Ah, kaliwa. Pressure lang dito, no? Uy, sarap. Ayan po. Oh, mali! Joel! Oh, mababarag pa kayo. Baka muna, dito yan. Sila mo baro. Bro. Ay, tutulak natin. Bigyan muna sa expert. Bumaba ka na muna. Tanggapin mo na dahil tayo ng pamangkin mo. Bubuelo, bubuelo. Eh, siyempre, mataas yan. Patuloy ka naman, hindi natin lumalaki. Shout out ka muna. Pogi-pogi mo pa naman. Oh. Oh, galing ah. Wow. Ang galing. Oh. Wala kayo nun. Galing tamang niyo. Dito nga. Saan ako? May gagamit kami ng 1x3. 3 wheels. Kaya 1x3, hindi 4x4. Dito. Yung videographer ko.
Magandang araw mga kabukid, ano? Nandito po tayo ngayon sa Barangay Marikit at bibisitahin ko po yung ginamitan ng ating CHC product na sibuyas. Kaya lang, nakaagaw pansin po ito sa akin, itong sibuyas na ito na nagkamali ho ng lagay ng herbicide yung may-ari po nito, no? Instead na light herbicide lang na mga pang sibuyas, ay naikanaho matapang na herbicide. Kaya ito ho nangyari. Imbis na mapera, mukhang magiging bato pa. Yan ho yung palagi kong sinasabi sa vlog ko, na kung gagamit kayo ng herbicide, ay tanungin nyo po doon sa mga agri-supply, no? Kung ano ho ang pwede sa inyong halaman. Huwag ho kayo banat ng herbicide. Kasi yung mga herbicide, marami pong klase yan. Meron po tayong herbicide na pangkugon, pang mais, no, pang sibuyas, pang pechay, pang kamatis, no, at iba't iba pang halaman. Kagaya po nito, ito po hindi biro na ang ginagastos ng may-ari ng punlaan na ito. Sa buto pa lang po mga kabukid, 2,500 na po ang isang lata. Palagay ko mga 2 lata ho ito, di 5,000 na mahigit. Ito ho ay tinarbaho pa, nagbayad pa ng labor, nagbayad pa ng mga tao para maging ganap na taniman ganap na punlaan, ano? Ang nangyari, nagkaganito. May mabubuhay naman ho dyan, mga 20% siguro ang magtutuloy. So yun lang po, tip lang mga kabukid, maging maingat lang po tayo sa pagbili nyo ng mga herbicide. Maging mapanuri po kayo. Tignan nyo po ng mabuti kung para saan yung dosage po ng ng herbicide na gagamitin nyo, no? Wag po tayong maging chemist. Ibig sabihin, yung hahaluan nyo pa ng mga iba't ibang mga chemical yung ginagamit nyong produktong herbicide, ano? Huwag pong ganun. Kasi yan po ay pinag-igi na po ng mga factories, ng mga companies. Pinag-aralan po yung mabuti, no? Huwag na po nating baguhin. Kasi baka maging failure pa kayo. Sayang naman po. Tip lang po mga kabukid. So ito mga kabukid, ano, nandito na po tayo sa punlaan ng sibuyas ni tatay, ano. Tay, ilang araw na po ito? Pinula potet. Opo. Ano, ilang araw na to? Ilang araw na? Nakalimutan ko. Ikaw. So November 21. So ito pala ay mag-iisang buwan na. So mag-iisang buwan na. Oo. So ayun ang sistema, medyo parang late. Nahuli siya, no? Nahuli ng dating. Pero ito po yung na-spray nyo na ng ating produkto. Yung 15 po. Nung 15. Pero na-activator to. Tapos Tapos po kaya ganyan payat. Natabunan po ng damo. Ng ganito. naunahan ng laki ng damo. Wala na. Kaya hindi madamuhan. So, ang gagawin ho natin dito, troubleshoot natin. Magpapa-spray po tayo mga kabukid ng Farmer's Friend kasi yan ay pampaugat para bumula siya. And then, papahalo tayo ng Maxigro para sa mabilis na recovery dahil parang medyo stress yung sibuyas, yung punla nila, no? Kaya po tayo bumisita rito para ma-personal ko pong makita at kung ano pa yung pwede nating mai-advise sa kinananay at tatay para dito sa kanilang punlaan. Although maganda naman, na herbicide na rin daw po ito, light na select. Select lang po yung nagamit natin. Wag na po kayong masyadong gumamit ng matatapang na herbicide at wag po kayong magaya doon sa inyong katabi na disgrasya. Ito naman, ang problema nga, siguro hindi sinunod yung ML. Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo.
Huwag ho kayong basta-basta maging chemist, no? Kung ano po yung nakalagay sa etiketa sa likod ng bote, yun po yung gawin nyo. Huwag na hong masyado pang eksperimento. Huwag ho kayong maniwala sa mga sabi-sabi. Ayan. Ito ho, may sprayin ho natin ng Farmer's Friend Maxi Grow na po. Para ho lumaki-laki. At sa kabilang linggo, kung loloobin, mabalikan ho uli namin ito. At makita natin yung improvement ng ating produkto. Although maganda naman yung sa baba, ano? Maganda sa baba. Ito po mga kabukid, oh. Bali, ilang lata po ito, sis? So, 12 lata, bali 6 na kilo. 6 na kilo na Red Pinoy. Red Allium. Sana, dapat kayo nalang bumili nung natirang punla nila si Rizagani. Shoutout si Rizagani, Boss Kanyo, no? Kuya Omi, yan. O, nandito tayo ngayon sa Barangay Marikit. O, maganda naman ang sibuyas nila. Dito sa baba, medyo malago. Ayun, lalo na yung kabilang yan. Oo. So, doon na po kayo kumukuha ng tubig din. Hindi. Ay, hindi kayo kumukuha ng tubig dyan. Yan po nanggagaling pero makina. Oo nga, higop. Gastos din sa gasolina. Wala ba kayong access ng kuryente dito? Wala. Kasi yung ibang mga kliyente ko po, kagaya po ni Sir Sagani, nag-engage na po siya, no, sa timotor na makina, tubig. Kasi mahal po diesel. Mayroon naman tayo, mahal talaga diesel. So, ayun. So, mas mahal yun. Gasolina dahil sa parang 7 yata, 59, gano'n, sa Kabanatuan. Ayun, so malayo. So maganda tong kabila, oh. Maganda. Parang nauna yata sila. So yun. Ano na hong nagawa nyo rito, tatay, na isabog na abono? 14. Organic na ano po? Ito ho ay kailan ho kayo nag-abono? Isang linggo pa lang. So yung schedule ho ng patubig ninyo, mano-mano po ito. Mano-mano. Oo. Pero bala ko po na po ng patubig. Kasi, yun nga nasabihin ko sana, dapat yung lupa, dapat basang sana. Dahil sa ganitong stage, mag-iisang buwan na siya, dapat makahabol. Pagka natubigan nyo po sa kabilang linggo, tubigan nyo ulit. Pagka natuyo, mga after 10 days, pagka natuyo, tubigan nyo uli. No? 10 days para yung basang-basa, kung pwede, yung basang-basa na para mas bumula siya. Very ko na po yung para matuloy. Oo. Pero pa-i-sprayhan ko na sa inyo ito kung kaya nyo ho bukas ng umaga ng Maxi Grow at Farmer's Friend. Tinutunaw na lang po. Pero tunawin nyo ho ng mabuti. Ito na may ubra na sa isang karga. Sobra pa nga yata rito. 2 karga. O 216. Ayun mga kabukid, yung binigay kong advice ko na nanay at tatay, para medyo bumulas po itong ating sibuyas na ginamitan ng ating safety product. So update po tayo. Update ko po kayo sa susunod. May kaibahan na po ito. Yan lang po muna. Shoutout sa lahat ng aking baka may mga babatiin pala kayo. Nasa Japan naman po yun. O di, patiin natin. Joses, andito ako. Pina-interview ko itong si Boss natin. Shoutout po sa inyo dyan sa Japan. Saan po ba sa Japan?
Sa hindi ko po alam, dyan sa Japan. Okay. Yummy. Alam mo ba yan? Biya yan. Hindi ko nga alam. Special thing isda yan. Ha? Tsaka yung isa, yung ayungin. Kain ng magsasaka. Oh. Simple lang pero yummy. Kain po yung ating mga sister. Plato. Gasa ka tong plato. Johan, ugasan ba to? Bro. Thank you. Salamat sa Diyos. Sis, halika sis. Ay na po. Mga tatin mo plato. Hindi naman nilungan kasi mo. Naglagyan tayo ng bako. Bro, ga. Okay, banat. Hindi na ba? Ito na ba ito? O, ganyan kasimple. Maliwalas ang paligid, malamig ang simoy ng hangin, meron pa kaming background music na galing sa ilog. Lagaslas ng tubig, maganda po yan, water therapy. Ayan, sa umaga, napakaganda po rito. Bakit? Yung tinatawag nating negative ion. Ayan, ha? Maganda sa katawan yan. Fresh. Op. Napakasarap ng hagod na yan. Marunong na ako mangain yan, Brad. Huwag kang mag-alala. Sinabi mo ako, kita ibon ng ano ko. Brad, nag-iisa yung sili mo, malungkot yan. Doblehin mo ah. Kain na, kain. Tatay bro. Oh, kain na po tayo. O, kain na. Okay. Ano naman to? Kain. Dahil na pinarito. Ayos yan. Kaya na po kayo. Oo, Ngayon tayo. babanat na. Oh, kain na muna kayo. Sige, akong susunod. Kain na. Ito na po ang ginamitan ng ating product. Na-activator po ito. Na-sprayhan na rin po natin ng Farmer's Friend. Ang ganda ho ng tanawin. Yan po sila kumukuha ng kanilang pinandidilig.